Hay, bakit kaya hindi pa rin tumatawag si Jacob? Saad ni Melay habang nakatingin sa kanyang cellphone. Kanina pa niya hinihintay ang tawag ng kanyang mister na nagtatrabaho sa Amerika. Ilang saglit pa siyang naghintay pero hindi talaga nag-ring ang kanyang cellphone. Hanggang sa binalingan na lang niya ang kanyang mga anak. Mga anak, kumain na kayo. Niluto ko ang paborito niyong ulam. Magiliw na sabi niya sa mga ito. Subalit, nagmistulang bingi ang mga anak niya. Simula nung nag-abroad ang kanyang mister, naging malamig na ang pakikitungo ng mga ito sa kanya. Dylan! Troy! Makoy! Hindi niyo ba ako narinig? Sabi ko, kumain na kayo. Muling sambit niya sa mga ito. Wala po kaming gana. Tugon ni Makoy. Hindi naman umimik sina Troy at Dylan. Nakatuon kasi ang atensyon ng mga ito sa kanya-kanyang cellphone. Makailang ulit pang tinawag ni Melay ang mga anak, pero sadyang matigas ang ulo ng mga ito. Dahil doon, siya na lang ang kumain ng inihanda niyang hapunan. Isang araw, habang abala sa pagwawalis, narinig ni Melay ang busina ng kotse. Nagtaka siya kung sino ang dumating, kaya binuksan niya ang pinto ng bahay. Umarko ang matamis ng ngiti sa mga labi niya nang masilayan ang kanyang mister na si Jacob. Ilang taon itong nagtatrabaho sa Amerika, kaya miss na miss niya na ito. Niyakap niya ito ng mahigpit pero hindi man lang nito ginantihan ang ginawa niya. Mahal, sa wakas umuwi ka na. Bakit hindi ka man lang nagsabi para nasundo ka namin sa airport? Saad niya sa kanyang mister. Bitiwan mo nga ako. Ang init-init eh. Bahagyang tumigas ang boses ni Jacob. Tila naiirita ito sa presensya ng misis. Pasensya na. Namiss lang kasi kita. Paumanhin ni Melay. Agad niyang inalis ang pagkakayakap sa kanyang mister. Hanggang sa nabaling ang kanyang tingin sa mestiza na kasama nito. Sino nga pala yung kasama mo? Si Ami, isa siyang Filipino-American at siya ang girlfriend ko. Diretsang sabi ni Jacob. Napanganga si Melay dahil sa narinig. Daig niya pang binuhusan ng malamig na tubig. Han, nagjo-joke ka ba? Paano mo siya magiging girlfriend ako ang asawa mo? Melay, makinig ka ng maigi. Totoo ang sinasabi ko. Nakilala ko si Ami nung nagtatrabaho ako sa Amerika. Malungkot ang buhay doon. At siyang tumulong sa akin para makayanan ko ang hirap doon. Hanggang sa hindi ko na malayan na nahuhulog ng loob ko para sa kanya. Walang pag-aatubiling umamin si Jacob. Napasabunot naman sa sarili si Melay. Hindi siya makapaniwala sa kanyang natuklasan. Paano mo ako nagawang lokohin? Nangako ka na pupunta ka sa Amerika para magtrabaho. Wala akong kamalay-malay na nakikipaglandian ka na sa ibang babae. Bulyaw ni Melay, tila sumabog siya sa galit at nagawa niyang paulanan ng sampal ang kanyang mister. Hindi nakaimik si Jacob. Wala itong nagawa kundi tanggapin ang galit ng misis nito. Hindi naman nagustuhan ni Ami ang nasasaksihan, kaya pumagitna ito. Stop it! Hindi mo alam kung ano pinagdaanan niya sa abroad kaya wala kang karapatang pagsalitaan siya ng ganyan. Basta ang alam mo lang, humingi ng pera. Mariing sabi pa nito. Lalong umusok ang ilong ni Melay dahil sa galit. Binalingan na rin niyang kalaguyo ng mister at hinablot ang buhok nito. Ikaw ang walang karapatang magbigay ng opinyon. Sinira mong pamilya ko. Ouch! Bitiwan mo ako! Sigaw ni Ami habang nagpupumiglas. Subalit mas lalo pang nilakasan ni Melay ang pagsabunot sa buhok nito. Nataranta naman si Jacob habang pinapanood ang dalawang babae. Melay, please, tumigil ka na. Ayaw namin ng gulo. Nagpunta lang kami rito para kunin ang mga bata. Sabi pa nito. Bigla namang natameme si Melay hanggang sa nabitiwan niyang buhok ni Ami. Nagpapatawa ka ba? Hindi ako papayag na kunin niyo ang mga anak ko. Pagtutol niya sa sinabi nito. Wala kang magagawa dahil ako ang tatay nila. At saka hindi mo naman sila kayang bigyan ng magandang buhay. Pagkatapos magsalitay nagpumilit si Jacob na pumasok sa loob ng bahay. Ganon din ang ginawa ni Ami. Nataranta naman si Melay. Dali-dali niyang sinundan ng dalawa. Hanggang sa makarating siya sa kwarto ng mga anak nila. Tay, sa wakas nakauwi ka na po. Sabay-sabay na sambit ni Makoy, Dylan at Troy. Tumakbo ang mga bata papalapit sa kanilang ama. Oo, magkakasama na tayo. Pero hindi na tayo titira sa bahay na to. Bilisan nyo, kunin yung mga gamit nyo. Kailangan na nating umalis. Sabi pa ni Jacob. Hindi, mga anak, huwag niyong pakinggan ng tatay nyo. Halik kayo, lumapit kayo sa akin. Giit pa ni Melay. Melay, tumigil ka na. Sa akin sasamang mga anak ko. Matagal ko nang sinabi sa kanilang plano ko.
Bago pa ako umuwi, may napagkasundoan na kami. Paglalahad pa ni Jacob. Tama po si tatay. Matagal na po niya sinabi sa amin na magkakaroon kami ng bagong nanay. Pagsang-ayon naman ni McCoy. Gusto po namin sumama kay tatay dahil mas close kami sa kanya. Nakilala na rin po namin si Tita Ami sa video call. Handa kaming tanggapin siya bilang stepmom namin. Dagdag pa ni Dylan. Hindi po namin masyadong kilala si Tita Ami pero mukha po siyang mabait. Magkaiba po kayo. Saad naman ni Troy. Anong ibig niyong sabihin? Hindi ba ako naging mabait na nanay sa inyo? Nagtatakang tanong ni Melay. Ikaw, naging mabait? Palagi mo kaming sinisigawan. Konting mali lang namin, pinagagalitan mo na kami. Pabalang na sagot ni Dylan. Nanlambot naman ang mga tuhod ni Melay dahil sa narinig. Hindi niya akalain na pinagkaisahan siya ng kanyang mag-aama. Aminado naman siya na mainitin ang ulo niya. Nape-pressure kasi siya sa dami ng kanyang iniisip. Pero kung alam lang ng mga ito, hindi madaling maging housewife. Siya ang tumatayong ilaw ng tahanan at padre di pamilya. Kailangan niyang siguraduhin na maayos ang kanilang tahanan at dapat niyang alagaan ang 3 mga anak. Minsan nga, hindi niya na alam kung paano hahatiin ang kanyang katawan. Mga anak, huwag niyo akong iwan. Hindi ko kakayanin kapag nawala kayo sa akin. Pagmamakaawa ni Melay habang lumuluha. Sorry Nay, pero si tatay ang pinipili namin. Sambit ni Dylan. Sinigundahan naman ito ni Troy at McCoy. Hindi. Huwag niyong gawin sa akin to. Huwag niyo akong iiwan. Pagmamakaawa ni Melay, nagawa pa niyang lumuhod sa harapan ng mga anak. Subalit hindi siya pinakinggan ng mga ito. Hanggang sa tuluyan ng sumama ang mga ito kina Jacob at Ami. Simula ng araw na yon, nawalan siya ng komunikasyon sa kanyang pamilya. Sinubukan niyang hanapin ang mga ito pero nabigo lang siya. Sadyang mahirap hanapin ang mga taong ayaw magpahanap. Labi siyang nanlumo sa nangyari. Wala na talagang pakialam sa kanya ang mister at ang mga anak. May mga pagkakataon na natatagpuan niyang sarili na tulala sa isang sulok. Halos wala siyang ganang kumain at wala rin siyang sapat na tulog. Sinubukan naman niyang labanan ang kanyang emosyon pero parang kinakain siya ng lungkot. Isang gabi, naisipan niyang maglakad-lakad kahit hindi niya alam kung saan pupunta. Bahala na kung saan siya dalhin ang mga paa niya. Maya-maya, napatingala siya sa langit. Diyos ko, ano ba tong ginawa mo sa akin? Pinaparusahan mo ba ako? Bakit hinayaan mong iwan ako ng asawa at mga anak ko? Miss, bakit ka sumisigaw? Manahimik ka nga riyan. Nakakarindi ang boses mo. Bulyaw ng lalaking dumadaan. Agad nilingon ni Melay ang lalaki. Ano bang pakialam mo? Sisigaw ako kung gusto ko at walang makakapigil sa akin. Sigaw niya pabalik dito. Napailing naman ang lalaki. Hey, baliw ka na yata eh. Saad nito, yun lang at umalis na ito. Nang maiwang mag-isa, muling sumigaw si Melay. Dylan! McCoy! Troy! Mga anak ko! Nasaan ba kayo? Sigaw niya. Palingaling nga siya sa paligid habang umiiyak. Batid niya na pinagtatawanan siya ng mga taong nakakasalubong niya pero wala siyang pakialam. Kailangan niyang mahanap ang mga anak. Patuloy siyang nagpalaboy-laboy sa daan hanggang sa lumipas ang mga linggo. Wala siyang ibang ginawa kundi ang isigaw ang pangalan ni McCoy, Dylan at Troy. Ginawa naman siyang katatawanan ng mga taong nakakakita sa kanya. Binansagan siya ng mga ito bilang modernong sisa. Katulad ng karakter sa nobela ni Dr. Jose Rizal, nawala siya sa kanyang katinuan dahil sa pangungulila sa mga anak. Uy, Aling Melay! Sumayaw ka naman dyan! Saad ng isang binatilyo. Oo nga, kapag sumayaw ka, bibigyan ka namin ng piso. Pangungumbinsi pa ng dalagita. Ayoko nga, pagtatawanan niyo lang naman ako. Pagkatapos magsalitay, itinuon ni Melay ang atensyon sa basurahan. Nagbabaka sakali siyang makahanap ng napanis na pagkain. Sige na, kapag sumayaw ka, ituturo namin kung nasaan ang mga anak mo. Pamimilit ng binatilyo. Napukaw naman ang atensyon ni Melay at muli niyang binalingan ang mga ito. Bakit? Alam niyo ba kung nasaan ang mga anak ko? Nagkatinginan ang binatilyo at dalagita. Tila may pinaplano ang mga ito na hindi maganda. Oo, alam namin kung nasaan. Sasabihin namin sa'yo pero sumayaw ka muna. Sambit ng dalagita. Sige na nga, basta to pa rin yung sinabi nyo ha. Ipapakita nyo sa akin ang mga anak ko. Oo naman, hindi ka namin lolokohin. Sagot ng lalaki. Tumango si Melay bilang tugon, saka nagsimulang sumayaw kahit walang tugtog.
Pumapalakpak naman ang binatilyo at dalagita habang humahagalpak ng tawa. Nagpatuloy iyon hanggang sa dumaan ng ilang minuto. "Pagod na ako, ayoko nang sumayaw," reklamo ni Melay saka huminto sa pag-indak. "Hindi niyo pa ba ituturo kung nasa ng mga anak ko?" "Bakit ka tumigil? Sumayaw ka pa!" sabi ng binatilyo. Naninindak ang ekspresyon ng mukha nito. "Ayoko na nga, sabihin niyo na lang kung nasa ng mga anak ko," saad ni Melay. Nangingilid ang luha sa mga mata niya dahil sa takot. "Hindi namin ituturo kung nasan sila dahil agad kang tumigil sa pagsasayaw mo," sabi pa ng dalagita. Kumunot naman ang noo ni Melay. "Nagsisinungaling kayo sa akin. Hindi niyo talaga alam kung nasan ang mga anak ko. Bad kayo," saad niya sa mga ito. Pinaghahampas niya ng kamay ang dalagita at binatilyo. "Aray! Tumigil ka! Nakakasakit ka na! Baliw ka nga talaga!" sabi ng binatilyo. "Kaya nga siguro iniwan ng pamilya mo dahil may sayad ka sa utak," dagdag pa ng dalagita. Dahil sa narinig ay mas lalong nagalit si Melay. Mas nilakasan niya pang paghampas sa mga suwail na dalagita at binatilyo. "Melay, itigil mo yan! Bakit mo sila sinasaktan?" Napapitlag siya nang marinig ang isang pamilyar na boses. Nang lumingon, nakita niyang kanyang Ate Melba. "Ate Melba, ayaw na lang sabihin kung nasa ng mga anak ko. Tinatago nila yung mga anak ko," naluluhang sabi niya dito. Nagmisdula siyang bata na nagsusumbong. "Ano bang sinasabi mo? Hindi nila alam kung nasa ng mga anak mo," sambit ni Ate Melba habang hinahaplos ang pisngi ng bunsong kapatid. Maya-maya binalingan nito ang dalagit at binatilyo. "Pasensya na kayo sa inasal ng kapatid ko. Nagkaroon kasi siya ng mental breakdown dahil iniwan siya ng asawa at mga anak niya. Sobrang sakit po ng mga hampas niya. Dapat po kinukulong mo siya para hindi siya makapanakit ng mga tao." Naiiritang sabi ng dalagita. "Pasensya na talaga, pangako hindi na ito mauulit." Napayuko na lang si Ate Melba dahil sa sobrang hiya. Umirap lang naman ang dalagita at binatilyo bilang tugon. Yun lang at umalis na ang mga ito. "Melay, saan ka ba nagpunta? Ilang linggo na kitang hinahanap. Nag-aalala ko para sa'yo," sabi ni Ate Melba. Naluha ito habang pinagmamasdan ng kapatid. "Naglakad-lakad ako sa daan para hanapin ang mga anak ko, pero naligaw ako eh," tugon naman ni Melay. "De bale, umuwi na tayo. Halika na. Kung alam mo lang nag-aalala talaga sa'yo ang mga magulang at kapatid natin," sambit ni Melba saka inakay ang kapatid. Sumunod naman si Melay sa direksyong tinatahak nito. Nang makabalik sa piling ng kanyang pamilya, muling naramdaman ni Melay ang pag-aaruga. Lumapit ang mga kapatid niya sa iba't ibang organisasyon upang humingi ng tulong. Sa kabutihang palad, nakalikom ang mga ito ng sapat na pera upang maipatingin siya sa doktor. Ayon dito, makabubuti kung maipasok siya sa mental facility. Nais ng mga kapatid niya na gumaling siya kaya sinunod ng mga ito ang payo ng doktor. "Bitiwan niyo ako! Ayoko rito! Kapag nanatili ako rito, hindi ko makikita ang mga anak ko!" sigaw ni Melay. Hawak ng dalawang nurse ang magkabila niyang braso. At pilit siyang nagpupumiglas sa mga ito. Naluluha naman ang mga kapatid niya habang pinapanood siya. "Melay, makinig ka. Ito ang makakabuti para sa'yo. Kailangan mong gumaling para sa mga anak mo. Mas lalo mo silang hindi mahahanap kapag wala ka sa katinuan," mariing sabi ni Ate Melba. Natameme naman si Melay. Tila may bumubulong sa isip niya na dapat niyang sundin kung ano ang sinasabi ng kanyang kapatid. "Opo ate, magpapagaling ako para sa mga anak ko," nasambit niya na lang dito. Napangiti naman si Ate Melba dahil sa kanyang tinuran. Maging ang mga iba nilang kapatid, umaliwalas ang mukha. Ilang saglit pa siyang nakipag-usap sa kanyang mga kapatid hanggang sa nagpaalam na sa mga ito. Tuluyan na siyang pumasok sa loob ng mental facility. Habang naroon, sinunod ni Melay ang payo ng mga doktor. Palagi niyang iniinom ang mga gamot niya at ginagawa niyang makakaya upang matrigger ang kanyang emosyon. Dumaan ang mga buwan hanggang sa hindi na siya nagsasalita ng mag-isa at hindi na rin siya nagwawala. Patuloy na naging maayos ang pananatili ni Melay sa loob ng mental facility hanggang sa idineklara na ng mga doktor na magaling na siya at binigyan na rin siya ng waiver upang makalabas. Tuwang-tuwa naman ang mga kapatid ni Melay. Sinundo pa nga siya ng mga ito sa facility. Naghanda rin ang mga ito ng simpleng salo-salo upang i-celebrate ang pagaling niya. "Melay, anong plano mo ngayong magaling ka na?" tanong ni Ate Melba. "Hahanapin ko pa rin ang mga anak ko kahit ayaw na nila sa akin. Papatunayan ko pa rin na mabuti akong magulang.
At babawiin ko sila mula sa tatay at madrasta nila. Mariing sabi ni Melay. Susuportahan ko ang plano mo, pero bago mo gawin yan, kailangan mo munang ayusin ang sarili mo. Yung tipong maipagmamalaki ka ng mga anak mo. Payo ni Ate Melba. Tama ka ate, kapag nagkita ulit kami ng mga anak ko, dapat kaya ko na rin silang bigyan ng magandang buhay. Tugon naman ni Melay. Determinado si Melay na ituloy ang kanyang plano kaya naman nagsikap siya. Sinubukan niyang maghanap ng trabaho pero walang gustong tumanggap sa kanya. Subalit hindi siya pinanghinaan ng loob. Nangutang siya ng pera sa kanyang mga kapatid. Ginamit niya yon upang makabili ng recipe sa paggawa ng tinapay. Araw-araw, sinusuyo niya ang buong lugar upang maglako ng tinapay. Sa kabutihang palad, tinangkilik ang paninda niya. Hindi siya nahihirapan sa pagbebenta dahil mabilis yung nauubos. Hindi nga niya namalayan na unti-unti siyang nakakapag-ipon ng pera. At nabayaran niya na ang utang sa mga kapatid niya. Gamit ang kanyang ipon, nagtayo siya ng maliit na bake shop. Tinutukan niya ng maigi ang kanyang negosyo hanggang sa lumago ito at nakapagbukas siya ng 3 branches. Lumipas ang mga taon at patuloy pa rin ang magandang takbo ng kapalaran ni Melay. Bukod sa matagumpay na negosyo ay unti-unti na rin siyang nakapagpundar ng lupa at bahay. Mayroon na rin siyang magarang sasakyan. Bukod doon, nakapagpatayo na rin siya ng mga paupahang gusali. Hanggang ngayon, hindi pa rin makapaniwala si Melay na asensado ng kanyang buhay. Ang lahat ng ito ay utang na loob niya sa kanyang mga kapatid at mga magulang. Nagpapasalamat siya dahil hindi siya sinukuan ng mga ito. Kalaunan, napagpasya niyang kumuha ng investigador. Inutusan niya ito na hanapin ang mga anak niya. Wala siyang pakialam kahit malaki ang gagastusin sa paghahanap. Ang importante, makapiling niya ulit ang mga ito. Ilang taon ang nakalipas, siguradong malalaki ng mga anak niya. Subalit umaasa siya nakikilalanin pa rin siya ng mga ito. Isang gabi, nasa dining area si Melay. Wala siyang ganang kumain kaya uminom na lang siya ng lavender tea. Maya-maya, narinig niya na tumunog ang kanyang cellphone. Ang investigador ang tumatawag kaya dali-dali niya iyong sinagot. Good evening, may balita ka na ba tungkol sa mga anak ko? Tanong niya rito. Hello ma'am, alam ko na kung nasaan ang mga anak mo. Dinala pala sila ng tatay at madrasta nila sa Amerika. Doon sila naninirahan. Nakapagtapos na sila ng pag-aaral at may kanya-kanya ng trabaho. Sa katunayan, nakuha ko ang cellphone number ng anak mong si Makoy. Sabi ng investigador mula sa kabilang linya. Gumuhit naman ang ngiti sa mga labi ni Melay dahil sa narinig. Salamat, maasahan ka talaga. Ipadala mo agad sa akin ang number ni Makoy. Gusto ko na siyang makausap, pati ang mga kapatid niya. Saad ni Melay, kumakalabog ang dibdib niya dahil sa sobrang tuwa. Yes ma'am, masusunod po. Saad ng investigador. Yun lang at ibinaba niya ng cellphone. Samantala, pinatay na rin ni Melay ang tawag, ngunit patuloy pa rin niyang binabalingan ang kanyang cellphone. Pinilit niyang kumalma habang hinihintay ang mensahe ng investigador. Maya-maya, tuluyan na nitong ipinadala ang number ng kanyang anak. Kaagad naman niya yung tinawagan. Pinagpapawisan siya ng malamig habang naririnig ang pagring ng cellphone. Hello? Who's this? Tanong ni Makoy mula sa kabilang linya. Naluha si Melay dahil sa sobrang tuwa. Ilang taon ang nakakalipas pero pamilyar pa rin sa kanya ang boses ng anak. Makoy, anak, ako to, ang nanay mo. Sa wakas nakausap na kita. Kamusta na kayo ng mga kapatid mo? Miss na miss ko na kayo. Paano mo nakuha ang number ko? Nagtatakang sabi ni Makoy. Hindi na mahalaga yon. Ang importante may komunikasyon na ulit tayo. Kasama mo bang mga kapatid mo? Pwede ko ba silang makausap? Nakikiusap na sabi ni Melay. Mula sa kabilang linya ay maririnig ang pagsinghal ni Makoy. Bakit ka pa tumawag? Hindi ba malinaw sa'yo na ayaw ka namin makausap? Anak, miss na miss ko na kayo ng mga kapatid mo. Alam mo ba, masagana ng buhay ko. Maibibigay ko ng mga pangangailangan ninyo. So what? I don't need your money. Pwede ba pabayaan mo na kami? Masaya na kami magkakapatid. Mariing sabi ni Makoy. Yun lang at pinatay na nito ang tawag. Namuo naman ang luha sa mga mata ni Melay. Sa pangalawang pagkakataon, itinaboy siya ng kanyang anak. Subalit ayaw niyang sumuko. Muli niya itong tinawagan, ngunit hindi na ito sumagot hanggang sa pagtanto niyang nakablock ng number niya. Mahal na mahal niya ang kanyang mga anak,
Wala siyang ibang nais kundi makasama ang mga ito. Ngunit wala siyang magagawa kung talagang ayaw na ng mga ito sa kanya. Inirespeto niya na lang ang desisyon ng mga anak. Ang mahalaga, alam niyang maayos ang kalagayan ng mga ito. Mahirap man pero ipinagpatuloy na lang ni Melay ang kanyang buhay. Hanggang sa lumipas ang mga buwan, bukod sa pagtatrabaho, ibinaling niyang atensyon sa pagtulong sa mga kapuspalad. Isang gabi, kauuwi lang niya mula sa pamimigay ng mga relief goods. Habang bumababa sa kotse, natanaw niya na may mga binatang nakatayo sa labas ng kanyang bahay. Nakatalikod ang mga ito kaya hindi niya matanaw ang mukha ng mga lalaki. Nagtataka siya kaya ganyang nilapitan ng mga ito. "Magandang gabi, pwede ko bang malaman kung sino kayo?" Tanong ni Melay. Kaagad namang lumingon ang tatlong binata. Bumilis ang tibok ng puso niya nang makitang mukha ng mga ito. "Makoy? Dylan? Troy, kayo na ba yan?" Hindi makapaniwalang tanong niya sa mga ito. "Opo, Nay. Kami na po ito," sabi ni Troy. Sinigundahan naman ito nila Makoy at Dylan. "Sa wakas nakita ko na kayo. Miss na miss ko na kayo," sambit ni Melay sa kaniyakap ng mahigpit ang mga anak. "Nay, sorry po dahil hindi naging maganda ang huli nating pag-uusap. Pero nakapag-isip-isip kaming magkakapatid at na-realize namin na maling ipinagtabuyan ka namin," sabi ni Troy. "Kalimutan na natin yon. Ang mahalaga nagkita-kita na tayo ulit. Pero bakit nga pala kayo nandito sa Pilipinas? Nagbabakasyon ba kayo rito?" Nagkatingin na naman ang magkakapatid. Tila nag-uusap ang mata ng mga ito. "Sa totoo lang po, pare-pareho kaming nawalan ng trabaho sa Amerika. Hindi naman kami pwedeng umasa kay tatay at tita Ami dahil kapos din sila. Dahil doon, napilitan kaming umuwi dito sa Pilipinas. Nagbabaka sakali kaming magsimula ulit. Pero lalo lang kaming naghirap. Wala na po kaming ibang malalapitan kaya naisip naming puntahan kayo." Si Makoy naman ang nagsalita. Huminga muna ng malalim si Melay bago sumagot. Naaawa siya sa kanyang mga anak. "Tama lang ang ginawa ninyo. Huwag kayong mag-alala, tutulungan ko kayo. Mabuti pa, pumasok muna tayo sa loob ng bahay para makapagpahinga kayo," sabi niya, saka inakay ang mga anak. Pagtango naman ang naging tugon ni na Makoy, Dylan at Troy. Sinundan ng tatlong direksyong itinuro ng kanilang ina. Simula noon, tumira na sa poder ni Melay ang kanyang mga anak. Kagaya ng kanyang ipinangako, hindi niya pinabayaan ang mga ito. Ibinigay niya ang pangangailangan ng mga anak. Hanggang sa ipinaubayan niya sa mga anak ang pamamahala sa negosyo. Hindi naman siya binigo ng mga ito dahil napakasipag ng mga ito sa pagtatrabaho. Napakasaya ni Melay dahil nakapiling niyang mga anak at nagagampanan niyang obligasyon bilang isang ina. Tila wala na siyang mahihiling pa. Pinilit ni Melay at ng kanyang mga anak na ibaon sa limot ang masasakit na nangyari noon. Nagkasundo sila na magsisimula ng bagong yugto. At sa pagkakataong yon, hindi na sila muling magkakahiwalay. Isang araw, naisip niyang sorpresahin ng mga anak kaya kinuntsaba niyang mga kasambahay. Inutusan niyang mga ito na magluto ng masasarap na putahe. Siya naman ang naging abala sa pagbabalot ng mga regalo. Maya-maya, narinig niya na may nag-doorbell. Sa palagay niya, dumating ng mga anak mula sa kumpanya. Nasasabik na siyang makita ang mga ito, kaya tumakbo siya papunta sa gate saka binuksan yon. Ngunit, laking gulat niya nang tumambad sa kanyang harapan ang dating mister. "Jacob, nandito ka rin pala sa Pilipinas? Gusto mo bang dalawin ang mga anak natin?" "Hindi, ikaw talagang sinadya ko," sambit ni Jacob. "Bakit? Anong kailangan mo sa akin?" Nagtatakang tanong naman ni Melay. "Nandito ako para humingi ng tawad. Napagtanto ko na maling iniwan kita noon. Sana bigyan mo pa ako ng pangalawang pagkakataon para buuin ang pamilya natin." "Ha? Pero paano si Ami?" "Hiniwalayan niya na ako dahil wala na akong pera. Wala na raw akong silbi." Pag-amin ni Jacob. "Wala siyang kwentang babae. Mali na ipinagpalit kita sa kanya. Please, balikan mo na ako. Pangako, babawi ako sa'yo." Kumunot ang noon ni Melay. "Pero wala ka nang babalikan dahil hindi na kita mahal. Sa totoo lang, kumonsulta na ako sa abogado para maiproseso ang annulment natin." Dahil sa narinig, pumatak ang luha mula sa mga mata ni Jacob. "Melay, pakiusap. Makipagbalikan ka na sa akin. Handa akong gawing lahat para mapatawad mo ako." Pagmamakaawa pa nito, nagawa pa nitong lumuhod. "Pasensya na talaga. Pero matagal na tayong tapos.
Ang tanging magagawa ko na lang para sa'yo ay ang tulungan ka. Handa akong bigyan ka ng puhunan para makapagpatayo ka ng negosyo. Sambit ni Melay, inalalayan niya ring tumayo si Jacob. Pero ayaw mo bang subukang magkaayos tayo? Kahit para na lang sa mga anak natin. Pamimilit pa nito. Napailing naman si Melay bago nagsalita. Uulitin ko, hindi na tayo magkakabalikan. Ayoko na. Natulala naman si Jacob dahil sa pagkapahiya. Nauunawaan ko, pasensya na sa storbo. O siya, aalis na ako. Sabi pa nito. Yun lang at nagmamadali na itong naglakad palayo. Napabuntong hininga na lang si Melay habang pinapanood na umalis ang dating asawa. Maya-maya pumasok na siya sa loob ng bahay at hinihintay ang pag-uwi ng mga anak. Simula noon, mas naging masaya pa ang samahan ni Melay at ng mga anak niya. Kalaunan, tuluyan ang napawalang bisa ang kasal nila ni Jacob. Hindi man buo ang kanyang pamilya, maligaya pa rin siya dahil kasama niya ang mga taong tunay na nagmamahal sa kanya. Muli, ito po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.